63 na Rhode Island Red na sisiw ang mga bago nating alaga. Ito na yung ating unang manok na dadalhin dun sa farm na bago. Titirang natin. Ang cute talaga ng mga day-old na sisiw. Paano ba ini-ensure na naalagaan sila ng tama sa first 5 days? Third day pa lang, na kami, bacterial flushing na napaka-critical sa kanilang growth and immunity. Nga pala, may chores din tayo sa ating mga kambing. Very good. Tara. Okay, so may dadating ulit tayo na bagong batch ng sisiw. Nasa batch 24 na tayo. So, may pasok kasi ako ngayon. Titingnan ko lang kung working yung ating brooder. And then, sila John Paul at Jayma na yung bahala. Isa lang yung isa-set up natin na partition. Tingnan natin kung gumagana. Yeah, kumana naman. At in-adjust ko sa tamang temperature. Day 1 to 3, dapat ay 33 to 34 degrees Celsius ang temperature ng brooder natin para mag-thrive ang mga sisiw. Nilagyan namin ng 25 watts incandescent bulb at 100 watts ceramic heater. Yeah. Nainit naman, set up na lang yan. Ito lang naman. Then, kukuha na ng sisiw. Dito ulit kami kumuha sa Palalos Backyard Free Range Chicken Farm sa Concepcion, Sraya, Quezon. Tinitimbang namin 35 grams minimum. This will ensure na healthy ang mga sisiw. Grabe no? Batch 24 na kami. Samantalang nagsimula ako solo sa batch 1. Pero ngayon, ang dami nang nagbago. Ang dami nang nadagdag. Ang dami nang na-achieve. Malayo na tayo, pero malayo pa. Unti-unti, mararating din natin for sure lahat ng plano. Ang total na nabigay, 60 heads na female na Rhode Island Red or D853. At binigyan tayo ng 3 na free na male. At ang kagandahan dito, vaccinated na ng B1B1 plus IB. Na makumpleto, pauwi na sana. Nasa tricycle na, nakalimutan ang free na meals. Aba, ay sayang din ang pantinola baga. Sabi ko pa naman to, tapos naiwan ako. Ilan po yan? 3. Sige po, salamat po. Sige po. Pagdating, inilagay na nila sa brooder. Tandaan, 2 hours na walang feeds yan. At dapat bigyan ng tubig na may pulang asukal. Nasiglo naman sila. Thank you po dun sa ating supplier. Kasi ang unti, 60 lang. Yung order ko, 120. Kasi kaya natin gusto marami order. Yung labor kasi na maunting sisiw, na maunting manok, ay same ng labor sa maraming manok. Kaya technically, lugi sa batch na maunti. Pero kailangan kasi natin mag-alaga. Ang dami kasi naghahanap. So baka makakita lang tayo ng mga kasunod pa na batch nito. Yan. Yep, you heard that right. May 200 ako na sisiw or 60, iisa ang cost ng labor. Pero gagawa natin ang paraan na magkasabay ang dalawang batch para masulit natin. Anyway, dalawa naman kasi ang chickenarium natin eh. Kinabukasan, binisita ko ulit sila. At ako ang nag-chores dito. So meron silang electrolytes, linisin lang natin to. Mukha man silang malulusog. Alilik siyo. Bo. Diba nang ba magpalit na kanilang latag? Read. Yan. Nilinis na yung luma. Katawid ng mga sisiw. Katawid ng mga sisiw. Hilahin na yung kalahati. Diba? Walang tagalang magpalit nyan. Tapos itong mga lumang kits nila, nilalagay tayo sa sahig kasi mas gusto pa rin nila yung sa sahig. Pero dapat may feeder tayo kung saan ito yung talagang mananatiling malinis all throughout. Kasi yung nasa sahig, siyempre may iputan nila yan kung ano-ano pa. Pero ito, mananatiling malinis ito all throughout.
So dahil third day nila, alam naman natin na medyo napakahina ng immune system ng mga sisiw kapag mga unang araw nila. Kaya third day pa lang na kami, bacterial flushing na sa ganon, ma-ensure na walang umaatake sa kanilang immune system na masasamang bacteria. Premoxil by Battlecock, in-ensure nito na may iwasan ng sakit ng ating mga sisiw dahil sa Battlecock, lagi kang lamang. Yan. So ngayon, ang ating temperature, kasi tayo, 33 to 34 ng first 3 days. Ngayon, ano na tayo? 31 to 33 degrees Celsius yung brooder natin. So unti-unti natin sinasanay sila sa room temperature. Syempre hindi naman pwedeng forever silang nandito sa brooder. Kaya yun, kaya sinasanay natin sila sa mas malamig na klima. Yan, 31 to 33. Okay, yan yung ating chores dito sa ating batch 24 ng mga Rhode Island Red. May kailangan tayong gawin sa ating mga kambing. Month end na naman, kailangan nating purgahin sila. Kaya tara, lilis sa ating kambing pag umulan dyan, gagandaan mo dyan. Kumusta kayo, people of the Philippines? Are you all doing good? Si Gigi, ang ating bagong kambing. Si Macy, isa sa lumang kambing pero napakalit niya. Cheyi, ating buntis na kambing na luma. Si Janina, ating lumang kambing din. At ang ating barako, si Nabuang. Tayo. Okay. Katulad ng dati, syempre sa mga buntis nating kambing, fenbendazole tayo. At sa hindi naman, albendazole tayo. Para doon sa ating mga buntis, hindi naman sila kalakihan. Fenbendazole ay 1 ml para sa kanila. At sa albendazole naman, 0.05 lang. Tapos 1 ml kay Nabuang. Magsimula tayo sa ating buntis na kambing. Fenbendazole. Laki yung kanyang dede. Hindi ko lang talaga alam kung ito'y dahil sa dati niyang anak or bago. Then ito si Yeyi. Tingnan namin, napakalapit na nitong mga anak ko. Hindi kasi namin nabilang pero malaki na yung ari niya at saka yung kanyang susot talaga. Hindi namin nabilang kasi ito yung time na wala pa kami barako, na bababahan lang siya ng kapitbahay. So abangan na lang natin. Albendazole naman para sa mga hindi buntis na kambing. Itong albendazole, medyo nawakonfuse ako sa kanya kasi pag inano mo siya ng hiringgilya, mukhang ang dami niyang hangin sa loob, pero ganun daw talaga yun eh. 0.5. Yun. Tinaming ko sa pagbuka ng bibig niya pag hawak ko para walang hirap. Janina. Para kay Nabuang 1 ml. Labasin na yan. Akala mo naman may himatay ka. Ikaw ba may himatay? Very good. So may nag-comment sa video natin nung huli nating pagpupurga na pag daw nagpurga tayo ng kambing, wag muna natin palalabasin para mas ma-digest nung katawan nila yung pampurga na binigay natin sa kanila. So at least mga 3 hours daw. So ngayon ay 7:30, so mga 10:30 pa natin sila palalabasin dito sa kanilang kulungan. At by then sigurado ako ahon-ahon sila, gutom na gutom sila. So yun lang para sa ating mga sisiw na 16 na Rhode Island Red at yung ating counting chores dito sa ating kambingan. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace.